aandar yan. Tapos mamamatay kapag mabot yung tubig na hindi na nakalubog yung lower level ng ating sensor sa ilalim ng tubig. Kaya yun, ang mangyayari paunti-unti ang pagkarga doon sa tangke. So yun yung purpose kung bakit natin nilagyan ng ganyan, guys. Hello guys, good morning. So kumusta po kayong lahat dyan? Welcome back sa aking channel, NCMH Vlog. So ngayon lang tayo nakabalik, guys. So medyo natagalan tayo ng upload. So ngayon nandito tayo sa isang apartment na magkakabit tayo ng water pump na submersible deep well para sa water system dito sa isang apartment na may 5 units. So ang supply nito, guys, ay isang overhead tank na 4,000 liters yung laki. So nandito sa likuran natin yung apartment. Saka pakita ko sa inyo yung tangke. Ang source pala natin, guys, ay isang balon. Tapos yung ginamit natin na pump is yung submersible na pang deep well. Kahit na mababaw lang yung ating balon, at nilagyan natin ng guys, mga sensor dahil medyo mababaw lang yung tubig, tsaka pwede siyang maubusan. Kaya nilagyan natin ng sensor para automatic siya kapag naubusan ng tubig na mamamatay yung water pump. Tsaka pagtaas naman yung tubig, andar naman siya. So ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ito kakabit at paano ang system nito. Saan dito yun, pakita ko sa inyo, guys. So ayan, nandyan pala yung overhead tank natin. Yan yung 4,000 liters. Ayan. So ito yung susupplyan niya, 5 unit. Yan. Tapos dito tayo sa may balloon. Ito yung balloon natin. At sinisimulan natin. Siya nga pala, tapos na natin na linyahan ng tubo diyan. Mayroon tayong nilagay na float switch doon sa tangke para pag napuno, automatic siya na mag-off, hindi siya aapaw. So ito yung balon. Yeah, tingnan natin. Yan yung tubig, mababaw lang siya. Pero yung ni-recommend ko dito, guys, yung submersible, kasi pag surface, kasi pag ganitong pag ganitong isang apartment, medyo init, madalas yung yung maintenance, lalo na yung surface, may foot valve yan, di ba? Yan yung madalas masira. At kapag yan ay nasira, walang nagbabantay, yun yung cause na masusunog yung water pump. So problema na naman sa may-ari. So yung nirecommend ko itong submersible, kasi yung tubig lang yung babantayan. Kaya nga lalagyan natin ng sensor para may automatic siya, hindi na siya kailangang bantayan, guys. Okay, so ito yung natin system dito. Kita ko sa inyo. So ayan siya, guys. Ito, nagwa-wiring na tayo. So ito pala yung wire ng submersible, ito yung papunta sa ilalim. Tsaka itong yung mga sensor, dudugtungan pa natin yan. Tapos ito yung wire dyan, kabang ito ang tatlo. So ito yung papunta dito sa kanyang pinaka box. Ito yung control box nya. Ayan. So ayan, ito yung pinaka box sa loob. Merong breaker, magnetic contact door, at saka nilagyan natin ng delaying timer
Saka ito yung ano, float please level switch. Yan. So yan yung nagko-control ng tubig sa ilalim ng balon guys. Ito. So ayan. Puwiringan pa natin. Tapos ito sa likod, ito yung ilaw, dalawang ilaw yan lang yung nilagay natin para hindi sila malilito. Itong green kasi, itong green guys, ito yung indicator na naghihigop, umaandar yung water pump. Ngayon kung ilaw naman yung itong pula, yan yung nag-i-indicate na walang tubig. So hinto yung water pump natin, hindi siya umaandar. So ngayon ito iilaw to kapag bumaba yung level ng tubig. Ngayon naman ito iilaw din to kapag tataas yung level ng tubig. So ibig sabihin aandar na naman yung water pump, yung submersible natin. Tapos pag iilaw na naman to, hihinto na naman yung ating water pump. So dahil sa dito sa loob, ito yung nagko-control dyan. Okay, tapos kapag walang ilaw na nakikita dito guys, itong dalawa hindi to umiilaw, ibig sabihin puno yung overhead tank natin, di ba? So tatlo lang yung babantayan natin. So kapag walang ilaw, ibig sabihin puno yung ating overhead tank. Ngayon kung may isa dito na ilaw, so ibig sabihin nag-aandar yung water pump at kailangan i-refill niya yung overhead tank. So ayan, ngayon itong isa, ito yung control ng submersible. Andito yung ano niya, capacitor, running capacitor, saka ito yung mga accessories niya. So yan yung padala kapag bumili kayo ng deep well submersible pump. So 1 horsepower yung nilagay natin dito. So okay, ngayon ipapainal natin yung wire dito guys. Ito yung mga wire, ayan. So ito yung sa submersible, itong tatlo. Tapos ito yung mga sa sensor. Sa sensor kasi may tatlong wire, kasi tatlong sensor yung ilulubog natin sa tubig. Ito yung low level, tapos medium, at saka high level. Yung low level, ito yung pula guys, ito pula at saka yellow. Tapos ang pinaka hindi yun nga, ang low level ito, pinaka low ito yung yellow, common niya guys, yung ground ba. Tapos itong pula, ito yung nagsisilbing ko-control ng low level. Kapag inabot na ito ng tubig, kusang namamatay ang ating system, yung water pump. Ngayon kapag tumaas na naman yung tubig, naabot niya itong sensor ng blue, aandar kusa yung ating water pump. So iilaw yung green. Ito kapag inabot ng tubig to, ito hindi inabot, nawawala ng tubig. Kapag wala ng tubig na machines itong pula, ito yung nagpapatay sa water pump at iilaw yung ating sensor dito sa box. Okay, ito pala yung sensor. Kita ko sa inyo guys ha, para alam ninyo. Ito siya yan, yung mga yan tatlo ganyan siya. Ayan may kulay yung wire. So ito yung ginamit natin, yung pula, yung dalawa ito. So ganito yung setup niya, ganyan guys, ganyan. Dito yung tubig. So kapag ito naubusan ng tubig, yun yung time na namamatay yung water pump. Ngayon tataas yung tubig, umabot dito, aandar na naman yung water pump. Okay, so ito kapag wala to, hindi din gagana itong dalawa, kailangan meron to. Okay, so idudugtong natin yan dito doon sa
wire papunta doon sa ilalim. So ilulubog natin yan sa tubig guys. Okay, so ngayon magwa-wiring tayo. So kailangan natin i-organize yung mga wire na yan. Ipapasok natin yan dyan sa sa tubo, yung orange na yan. Okay, ito naman yung papunta sa tangke. Nagbutas na tayo dyan. May papasok dyan, yun yung ikukunik dun sa water pump. So hindi pa natin yan ipa-final kasi gusto ko pakita sa inyo na mayroong tubig na lalabas dyan, di ba? So mamaya na yan pag final na. Okay, so ang gagawin muna natin yun yung wire. Standby lang muna guys. Pasok natin yung wire dito. So yan guys, cover na natin. Tapos na yan. Yan, baliktad kasi. Okay. Right guys. Ito na yung submersible pump natin. So, ano pala to? 0.75 HP lang pala depth para to. So, yung sinabi ko kanina, 1 horsepower. So, hindi pala guys. 0.75 HP lang. So, ito na. Lagyan natin ng pipe. Tapos, meron na siyang wire. So, dinugtong na natin yung wire guys. Ito. Yan. Yung itim na makikita nyo. Yan. So, una nating nilagay dyan is electrical tip sa ilalim. Yung dinugtungan yung ng wire. Tapos, binalot ng rubber tip. Pagkatapos dinubli, tapos binalot na naman ang electrical tip. So ito na yun. So yung nasa labas, electrical tip to guys, para hindi madaling punit, hindi madaling masira yung yung rubber tip kasi nasa ilalim ng electrical tip. So ganyan lang po yung pagdugtong ng wire na ilulubog natin sa tubig. So kung mayroon kayong gagawin na katulad nito, yun yung gagawin niyo. Una yung electrical tape, tapos sundan ng rubber tape. So idoble niyo yung rubber tape, tapos balutin agad, balutin naman katapos balutin ng electrical tape. So yan. So ngayon lalagyan pa natin ng cable tie, yung wire ididikit natin sa tubo. Okay. Okay guys, pwede na natin ito baon. So hilog natin itong submersible. Hulog natin guys. Okay, hulog na. Alright. Okay. Naihulog na po natin yung ating submersible guys. So ito siya. Yan. Nasa ilalim na po siya guys. Ngayon, putulan natin itong tubo para
ilalabas natin dito guys. Okay. Subukan natin. Saksak ko na dito guys. Ito yung outlet. Natin taas natin para hindi mabasa. Okay. On natin yung breaker. Yan. So, iilaw ba ito ng pula guys kung magkikita natin. In 10 seconds. Yan. Klaro ba dyan? Parang hindi ah. Focus na natin. Ayan, pula. Umilaw yung pula. So, pag pag gumana na yung ano guys, pump natin, iilaw yung green. Pero hindi pa yan aandar hanggat hindi natin babaon itong yung kanyang sensor. Ito yung kanyang pinaka-sensor guys to. Yan. So ngayon testing muna tayo. Ilulubog muna natin to para aandar na yung ating water pump. Okay, ito. Yan. Bakit? Ayaw gumana. Wala. Walang powerless. Hindi pa pala naka-on yung sorry guys, may switch pa pala itong pinakaano natin. Ito sa gilid ayan, naka-off siya. Okay, naka-on na yan. So on na natin, hulog na natin para kita natin na aandar. Yun na. Ayan na guys. Gumana na yung ano. Yun o. Pag iangat natin to, teka lang. Angat natin to guys, mamamatay to. Yan o. Pag wala siyang mahigop na tubig, mamamatay talaga siya. Subukan natin ulit. Lumubog na. So, kunwari, tumaas na yung level ng tubig. Yun. Andar siya. Ngayon, kunwari, naubusan ng tubig ha. Ayan. May ilaw yung pula. Tapos, kapag tumaas na naman yung level ng tubig, ilaw yung green. Yun. Okay. Walang tubig. Pak. So, ngayon natin ipa-final natin guys. Final muna natin. Pasok natin dito sa yung pinaka-linya. Okay. Yung tingnan niyo yung ano, ilaw. Pag walang tubig, pula. Kapag meron, green. Saan na ba yan?
So 10 seconds ba bago siya mag ka-power guys, kasi meron tayong nilagay na ayan timer delay. Nako. Nahulog pa. Ayan, milaw yung, so pupunta na yan sa tangki guys. Ayan, lumagapak na yung tangki. Aakyatin muna natin yung tangki para alamin kung magsa-shutdown siya, kung walang kung mapupuno na yung tangki, yung float switch Asay kabuhitan guys. Okay. Bilis na lang. Okay. Ayan. Right. Ayan. Lakas bagsak ng tubig. Lakas yung bagsak malakas. Okay, so far so good. Yun guys, okay na doon. So puntahan natin yung balon, tingnan natin yung tubig niya guys. Yan kunti na lang. So kita na po yung yung ulo ng submersible natin. Okay, so bantayan natin yung ilaw dito. Bantayan natin yung ilaw dito guys, para alam ninyo, di ba? Pag naubos yung tubig, ilaw yung pula, malapit na yan. So ayun, pula, wala nang tubig. So ayun guys, ubos na yung tubig, hindi nakapuno sa tangki. Ay 4,000 liters yung tangki guys So ang mangyayari dyan, paunti-unti yung karga dyan hanggang mapuno. Dahil pag nabot na naman ng level ng tubig yung sensor natin, yung highest level, aandar yan, tapos mamamatay kapag umabot yung tubig na hindi na nakalubog yung lower level ng ating sensor sa ilalim ng tubig. Kaya yun ang mangyayari, paunti-unti ang pagkarga doon sa tangke. So yun yung purpose kung bakit natin nilagyan ng ganyan guys, para automatic, hindi na manual, hindi binabantayan ba. Kumbaga kusa siyang magkakarga sa tangke hanggang sa mapuno. 4,000 ngayong 4,000 liters ngayong tangke yung laman, pero yung source natin kunti lang. Kaya yun ang ginagawa natin ngayon guys. So sana may napulot kayong aral dito guys,
Kayo, kapag meron kayong mga source ng tubig na hindi may hindi ganong marami ba yung tubig or mahina yung recovery ng balon ninyo or drilling. So ganito ang gagawin nyo sa mga plumber dyan na nagsisimula pa lang. Ganito ang gagawin nyo guys, lagyan nyo ng control, yung floatless level switch lang yung ginagamit natin dyan. Tapos meron tayong mga dinagdag na mga accessories tulad ng timer. Siyempre may magnetic contactor yan. Tapos merong breaker sa loob. So maliban sa box na padala ng submersible pump, nilagyan natin ng pang extra. Kasi yung padala walang ganitong device. So yun, sana masubaybayan niyo at sana panoorin niyo yung video guys. Sana may natutunan kayo. Yan, maraming salamat at pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload muli. So hanggang dito lang tong video guys. Maraming salamat sa inyo. God bless sa ating lahat. Bye bye.